In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi sa akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Monday of the 5th week of Easter, sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang sinabi ni Jesus. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibig sabihin, hindi sapat ang sabi na o sabihin na, mahal ko ang Diyos. Kung hindi naman natin isasabuhay ang kanyang mga utos. Love for God is shown through obedience. Sa gawa, hindi lang sa salita. Napakaganda rin ng pangako ni Jesus. Kapag tayo ay umibig at tumutupad, mananahan ng Diyos sa atin. Hindi lang siya malayo o nasa langit. He dwells within us at hindi tayo iiwan dahil ipinadala niya ang Espiritu Santo bilang ating patnubay. Siya ang magtuturo, magpapaalala at gagabay sa atin araw-araw. Sa pagbasa sa gawa, sina Pablo at Bernabe ay nakaranas ng pagtanggi at pag-uusig. Pero hindi sila tumigil sa pangangaral. Kahit hindi sila nakita ng lahat bilang tunay, nananatili silang tapat sa Diyos. Ito ang halimbawa ng pananampalataya kahit hindi nakikita.
Minsan, gusto natin ng proof bago maniwala. Gusto natin makita muna bago sumunod. Pero ang tunay na faith is trusting God kahit hindi mo siya nakikita. Parang hangin, hindi mo man makita, pero nararamdaman mo. As Catholics, we are called to live out our faith daily. Pagmamahal at pagpapatawad sa trabaho, honesty at integrity. Sa simbahan, aktibong pakikibahagi sa sakramento. Sa kapwa, pagtulong at malasakit. Hindi lang tayo nakikinig, kundi gumagawa. Halimbawa mula sa Church Fathers, si Saint Agustino of Hippo, nagturo na love God and do what you will. Dahil kung tunay ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Si Saint Ignatius of Antioch, kahit haharap sa kamatayan, nanindigan sa pananampalataya, patunay ng living obedience. Si Saint Irenaeus, ipinahayag na ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa taong tunay na nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Sila ay naniwala kahit hindi nila nakita si Jesus tulad ng mga apostol, pero isinasabuhay nila ang kanyang salita. Ano ang dapat nating gawin ngayon bilang mga Romano Katoliko? Una, isabuhay ang kautusan. Hindi lang alam, kundi ginagawa. Pangalawa, makinig sa Espiritu Santo, sa katahimikan, sa konsensya, sa salita ng Diyos. Pangatlo, manalangin araw-araw, personal at pamilya. Pang-apat, magtiwala sa Diyos kahit may sakit, problema o pagsubok. Panglima, maging saksi ng pananampalataya sa salita at gawa. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, Ikaw ang bukal ng aming buhay at pag-asa. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo, turuan mo kaming magmahal, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng mga may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Lalo na kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at buong pamilya namin, at sa lahat ng nakikinig at nagbabasa nito. Hawakan mo sila, Panginoon,
at ipagkaloob ang agarang kagalingan ayon sa iyong banal na kalooban. Gabayan mo ang aming Santo Papa, Pope Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, kaparian, aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Pagpalain mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas upang maglingkod na may katotohanan at katarungan. Ipinagdarasal din namin ang mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at ang lahat ng aming idinadalangin. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!